Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na nanluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na 2 bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa 2. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko? Lukuhin itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang-isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As Chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that, You are sir. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik, you take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? 1 minute suspension.
Dali lang. Hearing resumes. Mr. Chair, are we... Hearing resumes. Mr. Chair, So before for the record, this committee got the concurring vote of Senator Jingo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So that's for the record. Because according to our rules, I need to get one concurring vote. Kaya despite the absence of an objection, still, I need one concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jingo. Thank you for that support, Senator Jingo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. No, I'm listening. If I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if he can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent Matatagal already ba? the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of Yes, go to ahead. Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita ng isang pagkakataon pa ha, para malinis yung pangalan mo. Yes, Tinanong Mr. kita nung Chairman. second hearing ng komite, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasabit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So, kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. I'm not, wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term. Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nilagay mo no, wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor.
Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginoong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April. Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor. 2009 po ako, Alright, Your okay. Honor, Sige, nung 2009, alright. na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na maliwanag, dahil sinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence Your na hawak Honor, ko ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Recruitment Mr. Chair, hindi Committee, ko malaman Your kung Honor. ano. You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, nahawa ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Yes, tanongin mo na kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman. nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.